Pag tayo nananalangin ng tayo ay nasa silid natin, no? Malaya tayong lumuhod, malaya tayong umiyak, malaya tayo sabihin ng maluwag kung ano yung ating panalangin sa Panginoon. At sabi nga doon, no, endearment, no, expression of love. So doon natin ay bubuhos yung pag-ibig natin sa Panginoon. Napakasimple lang po ng instruction, no? Meron po tayong fish bowl na merong lemon. Napakasimple lang po ng gagawin, no? Kanya-kanya pong diskarte. Ang kailangan lang po natin ay yung barya, pag pinatok natin doon sa lemon, hindi siya babagsak. Yan, no? Pwede na sa ano yan? Iyon, sayang kuya. Sayang. Pero nakita ko yan, malapit din sa'yo. Konti na lang. Ayan, oh. Ayan, iba talaga pagka yung siman Ayan Manluluto kasi tinukunan yung lemon. Ako tinukunan yung lemon Ayan na, mukhang nakuha ni kuya. Ayan na, nakuha bumaliktad. Ayan na, kitang-kita na yung mga daliri, kung nagpintura mo sa kanan. Kasi nagpintura? Ayan na, bibigay dito. Iyon. Madaling sabi po, kung nire-relate natin ito sa buhay natin, no, minsan talagang kahit anong isip mo, parang wala nangyayari. Pero kung ilalaan natin yung mga buhay natin sa ating Panginoon, sa Panginoon tayo tutulog, si Lord lang po makakasolusyon. Kahit ako po, hindi ko po kaya gawin yan. Pero naniniwala ako yung problema ko, kaya solusyonan ng Panginoon. Yan, sige po. Parang po natin ito. Ito po yung title po talaga natin. JNT. Yan. Sabi doon, Jesus needs your time. Express your online business. Kapag pinag-usapan po kasi natin yung panalangin, ito po ay personal. No? Ito po yung connection. No? Ito po yung direktang pakikipag-usap natin. At syempre, pag sinabi po natin prayer, ito po ay kumakain ng oras. No? At tayo po ba, matanong ko lang po, gano'n po ba kahaba, o gano'n katagal, o gano'n kabilis yung nilalaan natin sa pananalangin. Wala po, ang bawat isa po sa atin ay naglalaan talaga ng oras para manalangin. Tama po ba? Yan. Sabi doon, tayo may sa currency, you can only spend once. No, ibig sabihin, yun daw po oras natin, once na lumipas na, nagastos na natin, hindi na natin kaya ibalik. Ibig sabihin, yung oras na lumipas po sa atin,
irreplaceable na yan. Ang tanong, yung oras na tumatakbo po sa atin, saan po natin ginagamit? Saan po natin nilalaan? Saan po ba dapat natin gamitin? At paano paraan po natin dapat gamitin yung ating oras sa pananalangin? Sila daw po, ang nananalangin ay publicity or ordinary doon sa karamihan ng tao. No? Sabi po doon, yun daw po ay parang nagpe-pretend. Nagpapakita na sila ay religyoso. Sabi nga po doon, no, allow me to use this word. Actually, sa ibang translation po ng Bible, yung mapagkunwari ay hypocrite. Bakit po kaya mahalaga na gawin po natin yung pananalangin natin ng privately? No? Kasi doon natin mas naging intimate. No? Kasi pag tayo nananalangin ng tayo ay nasa silid natin, no? Malaya tayong lumuhod, malaya tayong umiyak, malaya tayo sabihin ng maluwag kung ano yung ating panalangin sa Panginoon. At sabi nga doon, no, endearment, no, expression of love. No, doon natin ay bubuhos yung pag-ibig natin sa Panginoon. No, yun yung kaibahan natin na sa labas, na publicly, na hindi naman natin na-express yung sarili natin. Kaya mahalaga po na bilang tayo po ay mananampalataya, sabi doon, pumasok kayo sa iyong kwarto. No? Bakit? No? Dahil gusto rin ng Panginoon na katagpuin ka niya eh. No? At yung kaya mong gawin na lalapit ka sa Kanya, no? Mag-humble doon ka sa Kanya, no? Ilalakad mo sa Kanya lahat yung mga isipin mo, problema mo, yun yung gusto ng Panginoon sa atin, yung sinserong pananalangin. At sabi nga po doon, pag daw gano'n tayo manalangin, makakamtam natin yung gantimpala. Which is yung mga answered prayer po natin. Kung alam mo naman yung tayo mo sa tinatawagan mo, no, sa ating Panginoon, sabi ko nga po kanina, hindi pa naman po natin na ibubuka yung bibig natin. Alam ni Lord yung katungkulan eh. Parang tayo, mga tatay. Alam natin na kahit yung anak natin natutulog pa lang, kinabukasan, pag-isip mo, lalapit sa atin. Alam naman natin yun, hihingi ng bago. Alam naman natin na mag-i-exam yun. Alam naman natin yun na magpapalit yung uniform. Ibig sabihin, tayo pong mga tatay o ang ating ama nasa langit, bago pa po tayo lumapit, alam na niya yung kaya niya ibigay sa atin. Alam na niya yung mga nakalaan na ibibigay na para sa atin. Yun po yung relasyon bilang ama sa anak at anak bilang sa ama. Kaya ito po yung pinapaalala sa atin, no? Dumating na wag yung kaharian, masunod na wag yung kalooban dito sa lupa, tulad na nasa langit. Pero ito na po yun, nangyayari na po yun. Nararanasan na po natin, mga kuya. Yung hindi tayo na-apektuhan, yung hindi tayo nagpapadala sa emosyon, hindi tayo nagpapadala sa paligid natin, hindi tayo napapaghinaan ng loob. Ito na po yun eh. Dito pa lang po, napapractice na po natin yung langit. Yung malaya tayo nakakaawit, malaya tayo tumutugtog, malaya tayo nagpapagamit. Ito na po yung langit. Nararamdaman po natin. At syempre, lalo na po, pag nasa langit na po tayo. Ano naman, tumaas yung bigas. Ano naman, tumaas yung petrolyo. Hindi naman ang pinagkukulang ng Panginoon. Amen. Yung oras na meron po tayo ngayon, mas mabuti po siguro na ilagak natin sa pananalangin, paghingi ng karunungan sa Kanya, paghingi nung ano yung plano mo sa buhay mo. Truly, Panginoon, na mahirap ang buhay ng Panginoon, pero mas mahirap ang buhay namin, Panginoon. Hindi namin kayo kilala at hindi mo kami kilala, Panginoon. Salamat, Panginoon, Lord, at may opportunity kami, Panginoon, na makalapit sa inyo, Panginoon. At alam namin, Lord, na bilang mga tatay, Panginoon, Lord, na hindi madali, Panginoon, na lumakad, Panginoon, tumayo, Panginoon, Lord. Pero tinutulungan mo kami, Panginoon, na lumang sitwasyon, Panginoon, ang aming buhay, Panginoon, Lord. When my mind says I'm not good enough, God, you're enough for me. Yeah, I've decided I'm not
Mas masaya kung kasama ka namin dito sa Your love is something on and it won't let Kung napanood mo ang video na to at umabot ka hanggang dulo, inaaniyahan ka namin bro. Welcome na welcome ka dito tuwing Merkules, alas 5:30 ng hapon. Kita-kits tayo bro!